ay kasabay ang pagtakas, paglaho ng pera ng milyones na pera ng taong bayan. Ito si VP Sara Duterte ay tatakas, no choice na siya eh. Ayaw niyang makulong dahil ayaw niyang ma-impeach, ayaw niyang makasuhan, ayaw niyang humarap sa anumang pagdinig sa patas na investigasyon, kaya no choice ito. Naghaharumintado na, kabado na, hindi na lamang gagawin, ay kasabay ang pagtakas, paglaho ng pera ng milyones na pera ng taong bayan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi ho ito mga kaibigan, sapagkat itong si Sara Duterte ay tatakas papuntang ibang bansa, dala ang ninakaw na pera. Tatakas papuntang ibang bansa upang takasan ang anumang investigasyon sa kanya at anumang ikakaso po sa kanya. Tatakasan ni Sara Duterte ang nakaambang impeachment complaint para sa kanya. Ba't ito ang maganda, mga mahal kong taga-subaybay? Binabantayan na ho ang galawan ni Sara Duterte. At nang sa ganun ho, ay hindi na siya makatakas. Naku ho, ay matindi ho ito. Kaya pala ito ay hindi na nagpapakita ho sa tao. Kaya pala ito ay hindi na rin nagtatrabaho at nakakulong lang sa isang kwarto, nananaginip ng gising at nakatulala ho sa hangin, at ang nung nakaraang araw ho ay patuloy ang kanyang pagdasal ng anumang kalukuhan. Ginamit pa ho ang dasal sa kanyang mga kalukuhan. Bibigyan po natin ito ng highlight. Bibigyan po natin ng linaw. Kapag may pagkakataon po kayo, huwag nyo pong kaligtaan na panuorin ito. Dahil napakainit po nitong usapin, ibabahagi ko po sa inyo ang resibo tungkol dito sa binabantayan na ho. At nang sa ganun, hindi na makatakas itong si Sara Duterte, dala ang ninakaw na pera. At nang sa ganun din, anuman nakakaharapin niya na kaso sa ating Republika ng Pilipinas, ay harapin niya po. Ay doon pa nga lang sa investigasyon. Diyan sa Quadcom, diyan sa Kongreso, sa deliberation ng budget, ayaw humarap. Ayaw nagagalit pa at nagmamatigas. Damay ho. Dinamay pa ho nito ang kanyang mga tauhan. Tauhan ng OBP ho ay damay din. Kaya nga ito, bigyan po natin ng linaw. Mga mahal kong taga-subaybay, inaanyayahan ko po kayo. Nasamahan nyo ako dito ho, sa ating tinatalakay. Pahayag po ba kayo? Or dito sa ating tinatalakay, any reaction? Pahayag po ba kayo na itong si VP Sara Duterte ay manirahan na lamang at tumakas sa ibang bansa para hindi na managot dito sa pera ng taong bayan na ninakaw niya? Di umano, ayon po sa lumalabas sa investigasyon, sa mga investigasyon. Any reaction, diyan po sa comment section. Inanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Heto, nako, matindi ho ito. Shoutout po sa lahat. Piling ng isang House panel sa Department of Justice na maglabas ng lookout bulletin order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President o OVP na iniimbestigahan dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, Chairman ng Committee on
good government, mahalaga ang kanilang testimonya para sa masusing pagsusuri ng pondo ng pamahalaan. Yan ho mga kaibigan, maliwanag naman ho. Ay itong mga opisyal na iniimbestigahan dito sa OBP ay hinihiling ho ng bulletin lookout. Ibig sabihin ho, ang mga galawan ho nito ay binabantayan na para hindi makatakas. Kung pumunta ho sila sa ibang country, ay meron pong lookout bulletin na minamanmanan ang kanyang kilos kung saan pupunta. Mga kaibigan, ay sino po ba iniimbestigahan dito? Siyempre itong si Sara Duterte, ang number 1 na arkitekto dito na siyang iniimbestigahan. Damay ho siya dito. Mga mahal kong taga-subaybay. Alam nga namang imbestigahan mo. At itong iyong mga sangkot dito ay siya mo lang bibigyan ng parusa na bulletin lookout na mamanmanan. Kasama dito ang Vice Presidente. Bagamat hindi ho nabanggit dito ang one by one na mga pangalan kung sino-sino ito, ay kung magbabatay ho tayo sa takbo ng investigasyon, ay ito ay kasama ang pangalan ni Sara Duterte at ilan pa na mga kasangkot dito ho sa OBP. Dahil pinagtatanggulo dito at pinagtatakpan itong si Sara Duterte sa utos ni Sara Duterte. Nagpapadala ho ng mga tao na tinuturuan magsinungaling diyan para humarap sa anumang investigasyon sa hearing. Tinuturuan magsinungaling, ganito ang gawin mo subalit wala naman maiharap ng mga dokumento. Tandaan po natin, mga mahal kong taga-subaybay, karapatan po natin magbigay ng anuman na saloobin public opinion dito. Dahil ang usapin dito ay hindi ho pera ito ni Sara Duterte. Pera ito ng taong bayan na kinuha ni Sara Duterte, na tinatawag na confidential fund. Marami ho itong confidential fund na ito. Mayroong confidential fund diyan sa DepEd, mayroong confidential po sa OBP. Milyones na pera. Hindi ko sasabihin na exact figure, exact amount, milyones na pera ho. Pera ho ng taong bayan yan, nagaling sa tax. Tapos ganyan mangyayari, kukunin lang ni Sara Duterte na sasabihin ginastos. Ay saan nga ginastos? Hindi maipaliwanag. Kaya ito ang nangyari ho. Mamanmana na, i-monitor, ibig ko sabihin, ang bawat kilos nito at nang sa ganun hindi na makatakas. Ito po, mga kaibigan. At ang investigasyon sa ginawang pag-disallow ng Commission on Audit o COA sa mahigit 73 million pesos sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022 na nagastos umano sa loob lamang ng 11 araw. Kita nyo mga kaibigan? Milyones so yan ang usapan. Nagastos lang ng 11 araw. Inamin naman niya na nagastos ng 11 days. Ba't hindi maipaliwanag? Doon sa 11 days ay kung saan ginastos. Basta verbal na gastos, pipili ba naman yon na wala kang supporting na dokumento magpapatunay o kahit hindi dokumento makita man lang. Kung saan ginastos, hindi yun Basta sinabi ganito nagastos ng 11 days. Wala. Yan ang kaya inuusik sa kanya. Ang lahat pumunta sa kanya na pera na tinatawag na confidential fund ay nagagalit pa siya kapag tinatanong kung saan ginastos. Walang maipakita pong katunayan kung saan ginastos. Pwede ba naman yun? Kaya't mga kaibigan, nalalahanin po natin, ito po ay kasama sa minamanmanan dahil ayon po sa nakuha nating impormasyon, ito si BP Sara Duterte ay tatakas, no choice na siya ayaw niyang makulong dahil ayaw niyang ma-impeach, ayaw niyang makasuhan
Ayaw niyang humarap sa anumang pagdinig sa patas na investigasyon, kaya no choice ho ito. Naghaharumintado na. Kabado na, hindi na lamang gagawin. Kaya ayon po sa mga impormasyon nating nakuha kasabay nitong lookout bulletin na mamanmanan, I'm very sorry, nabubulol ako doon, imomonitor na ang bawat kilos at nang sa ganun ho, hindi ho ito makatakas. Kasi pag tumakas ho ito, ay kasabay ang pagtakas, paglaho ng pera ng milyones na pera ng taong bayan, mga kaibigan. At siyempre, gusto niyang makalusot dito sa anuman nakakaharapin na kaso, impeachment, marami pang iba. Naku ho, marami-rami ho ito. Hanggang ngayon ho, ay nandyan ho siya, sulok siya sa isang kwarto, nakatulala sa hangin, nananaginip po ng gising. Alalahanin po natin, unang nangyari kay Roque, lookout bulletin. Nasaan siya po ngayon? Kinasuhan ho. Kinasuhan ng human trafficking. Si Kibuloy, lookout bulletin. Ano nangyari ho? Kinasuhan din ho ng human qualified trafficking. Si Alice Go, lookout bulletin din ho ng unang step. Nasaan ho siya ngayon? Nakakulong. Kinasuhan din po ng qualified human trafficking and relation and connection dito sa ating tinatalakay. Kung bakit ko po nasabi yan, mga nabanggit kong pangalan. Iyan po isang pagpahiwatig na unang step din, unang hakbang dito kay Sara Duterte na kasama din ho siya sa minamanmanan, lookout bulletin. Unang hakbang at nasa ganun po. Kung ano man ang proseso na pagdadaanan nito, nakakaharapin ng anumang kaso ho, ay hindi ho ito makatakas. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Diyan ho sa comment section, inanyayaan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Please support din po ang aking second YouTube account channel. Nandiyan po sa comment section, pwede nyo pong i-click. Bye-bye, palakpakan, isang like ko sa video nito.